Sana itong video na to makarating sa marami dahil ito ay tungkol sa West Philippine Sea. Ito, pakinggan ninyo itong isang testimony ng isang leader ng mundo sa Singapore, si Lee Kuan Yew. I want to be quite frank with you here. If the British withdraw, I'm prepared to go on with the Australians and the New Zealanders, but I'm not prepared to go on with the Americans. Why not, Mr. Prime Minister? Why do you think America... Well, can I put it this way? I think there are highly intelligent, well-meaning often, people, but, you know, by and large, the administration lacks depth and judgment or wisdom, which comes out of an accumulation of knowledge of human beings and human situations over a long period of time. That's lacking. Yan ang Amerika. Hindi talaga dapat pagkatiwalaan ang Amerika, neither ang China or Russia o anumang bansa. Wala dapat tayong pagkatiwalaan. Pero magpatuloy ang ating relationship sa kanila. Pero pagtitiwala, hindi dapat. Ang problema ngayon, itong government na ito, nagtiwala ng masyado sa Amerika. At hindi talaga nakita na isang araw magiging pareho tayo. Posible ito Ang porsyento, nasa 90% na magiging Ukraine tayo. Pangalawang Ukraine. At maraming bansa sa Middle East na ginawang tuta nitong Amerika, ginawang uto-uto, ginawang kamakinarya lamang upang ang kanilang interest ay kanilang ma-attain. Ay kung hindi tayo magising mga kapatid, tingnan ninyo ang nangyayari sa Ukraine. Hanggang ngayon, 2 taon na ang gyera na yan. Ano bang problema? Bakit itong Amerika ganito? Ang Amerika sa ngayon, iba na sa Amerika noon. Although ang Amerika noon dati, meron ding may mga hidden agenda. Pero at least, may nagawa pa rin siyang mabuti para sa ibang bansa. Lalo na sa atin, no? Kaya lang, nung tayo ay kunwari na independent na sa kanila, nandito pa rin ang Amerika. Hindi lang sa ating gobyerno, pati na sa ating utak mga Pilipino, Amerika ng Amerika pa rin tayo. Kaya hindi tayo makaahon-ahon kasi pumapayag itong ating mga leaders na hahawakan nila. Tingnan ninyo, West Philippine Sea, matagal na issue na yan bakit hindi inayos noon? Noon pa sana. Katapos, kahit sino-sino nang pinagbibintangan. Si Noynoy yata napagbintangan. Si Duterte, kung sino pa dyan. Pero sino ba yung mga nauna noong unang panahon? Hindi kasi maintindihan tayo Although ako siguro, hindi ko rin alam yan noong unang mga panahon na ganyan palang kalakaran. Pero sana yung mga tao natin noon, mga politiko, nasa gobyerno, dapat inayos na nila ito. Wala nang magawa. Nandyan na yan Ang isang bagay o isang lugar na pinabayaan mo ng matagal, hindi lang sa panahon ni Noynoy, at saka Duterte, at saka yung mga present nating administration. Hindi lang yon. Yung unang-unang mga administration, pinabayaan kasi nila yan dahil wala siguro sila nakitang pakinabang. Ngayon, meron palang mga potentials na dyan, mga economic na advantages. Ayan, nagsipunta na. Pero dati, wala talaga yan. At ang pangalawa pa, ang China, although hindi ako pabor sa China, ang China, noong pa inangkinan nila yan, kasama yan sa mga mapa nila. Ngayon, para itong lugar sa amin sa Mindanao, na yung dating mga lupain ng aming mga kapatid na Muslim, walang titulo yon. Kumbaga, turo-turo lang, ganyan. Ito, merong mga dokumento ito
Pero yung mga taong itong West Philippine Sea, may mga dokumento ito noon pa. Kaya lang, ni isa sa ating mga Pilipino, walang nag-asikaso nito. Ngayon, sa panghihikayat ng mga kunwari, mga nagmamahal daw sa Pilipinas at baka sakupin daw ng China, ayan na, nagkukumahog. Pero itong lahat ito, kinukumpas ng Amerika. At ibang mga taong mayayaman na talagang gusto nilang guluhin ang mundo para magawa nila ng ikontrol ang buong mundo. Conspiracy theory ito, mga kapatid, pero may laman. Tingnan ninyo sa Europe at saka Amerika anong nangyari ngayon. Sinalakay na sila ng kahit sino-sino. Nagtataka sila ngayon, bakit yung mga refugees, yung mga illegal immigrants, hinahatid ng eroplano? At pagkatapos, ina-accommodate kaagad sa kanilang lugar. Hindi lang yan sa Amerika, pati Europe. Ganun ang nangyari, ano? Pagkatapos, itong mga taong ito, kung tingnan nyo, kukunti lang ang mga babae at mga bata. Kung meron man, ginagamit lang pang emotional blackmail. Nakawawa yung mga bata, yung mga babae, pero mas marami ang mga lalaki na kung tingnan mo ang mga tayo, militar. Hindi ordinaryong mga tao. Militar. Ngayon, kung ganyan ang kalakaran, ang conspiracy theory nagsabi na ito'y umpisa na ngayong pinapasok, ini-infiltrate ngayon ang mga lugar na ito upang sa gayon, pag na-establish na sila, biglang lalabas ang mga ito at kukunin nila na ang mga bansang ito. Hindi lang yan. Ang mga radical na Muslim, hindi lahat ng Muslim, iilan lang ito, radical Muslim, na hindi rin natin alam, baka kasama ito sa usapan nila. Ngayon sa Europe, anong nangyari? Gusto na namang paalisin ng mga Europeans ang mga Muslim dahil ang gulo na ng kanilang bayan, mga bayan nila. Kaya lang hindi mo na basta-bastang mapaalis yan. At ang population nila dumadami na. Ang Amerika, anong nangyari? Ang Amerika, pumasok itong mga ideologies na humihina ang kanilang community, ang kanilang bansa sa pamamagitan ng ano. Yung mga lalaki ayaw nang magsiasawa dahil pag nagsiasawa sila, kawawa lang sila. Ang mga babae sa Amerika, marami talaga sa kanila, mga walang niya na, mga salaula na nagpapagamit sa kung sino man yung mga kumukontrol sa mga taong ito upang sirain ang marriage. Yung sanctity ng pag-aasawa, marriage. Tingnan ninyo, ano? Bakit ayaw na ng mga lalaki mag-asawa? Dahil, pag nag-asawa, yung pala, i-divorce lang. Pagkatapos ng divorce, wala na, lahat ng ari-arian niya, kalahati, mapupunta na nga doon sa babae. Pagkatapos, yung iba, kakasuhan pa. Abuse, nakukulong pa. Naalala nyo Pirates, yung title na yon. Nataalala nyo yun? Grabing kaso noon, ilang taon. Dahil yung asawa niya, kinasuhan siya. May nakuha pa sa kanya. Ganon katindi ngayon ang kaguluhan sa mundo. Ini-infiltrate na lahat. Pamilya, relihiyon, simbahan, lahat ng sektor ng society ini-infiltrate na. At ang Amerika, isa na dyan. Dahil pati abortion, gusto nila talagang walang lalabas na panibagong mga puti. Walang lalabas na panibagong mga tagadyan talaga. Gusto nila mga immigrants lang pupunta. Dahil itong mga immigrants na ito nanggaling sa mga bansang mahirap, walang human rights issues roon. Patirahin mo lang dyan, pakainin mo, bigyan mo ng kung ano man yung magagamit nila. Natutuwa na mga ito.
At kung sila naman ay makaranas ng human rights violation, baliwala sa kanila yon. Sanay sila sa kanila eh. Kaya hindi ito nakita ng mga puti at ito ngayon humihina na pati militar nila. Bakit? Dumadami ang mga transgender, mga bading na nandyan ngayon sa kanilang militare. Eh paano ngayon? Pagyera na. Ay, so good. Tapos hindi babarilin yung tao kasi ba, ang wapo, sayang. Ganyan ang mangyayari, ini-exaggerate ko lang, ganyan ang mangyayari sa isang bansa na hindi nagising, nakatulog, dahil naniniwala kung ano-ano man yung naririnig, nakikita nila dito sa social media o sa galing sa kanilang mga, kung saan man nila narinig ito. Lalo na sa kanilang mga politiko at ito nating ibang mga kababayan dito na wala nang ginawa kung hindi kahit walang kamuang-muang, walang kamalay-malay, may narinig, binabalita, kinukumbinsid yung iba. Dapat tumayo tayo na kagaya ng Singapore na independent. Wala tayong papanigan. Ang ating mga policies, mga foreign policies, dapat nakalagak sa ating prinsipyo bilang sovereign country. Hindi tayo magpapadala nitong mga Amerikano, mga Europeans, kung sino-sino pa dyan, na kahit yung mga criminality sa ating bansa gusto nilang pasukin. Kagaya nitong ICC, International Crime Court ba yan? Na hinahanap si Duterte at kung sino pa dyan. Ibansa nga nila hindi maayos-ayos eh. Ang daming mga criminal activities sa kanila. Ang mga taong ito, marami mong pinatayan. Sa Iraq, ang daming pinatay. Sa Middle East, ang pinakamarami. Pakistan, Afghanistan, maraming pinapatayan kahit na doon sa South sa Africa. Pero meron bang human rights violation ng mga taong yan? Wala. Pero sa atin, sa Pilipinas, sinasabi, dapat ganito kasi meron ka. Guguluhin na naman tayo. Tayo kasi, bawat isa sa atin, meron tayong pagnanasang maglingkod sa ating bayan. Kahit sino dyan, kahit si Noynoy, hindi naman ako ni Noynoy, no? Kahit si Noynoy, ganun lang yun. Merong pagnanasa yon na makasilbi sa bayan. Kaya lang, yung nakapaligid sa kanya, yun ang problema. Si Duterte, ganun-ganun lang yun. Binagbintangan nga, meron siyang connection sa China. Pero lahat naman tayo may connection sa China. Sabi natin na-infiltrate na tayo, lusob na tayo ng Chinese. Matagal na. Matagal na tayong nilusob ng Chinese. Tingnan itong mga establishments natin sa Pilipinas, mga malalaking negosyo. Sino bang may-ari niyan? Chinese. Dinugtungan nyo lang ng Pilipino. Pero mga Chinese yan. At may mga relatives pa nga sila nasa China. Pambihira naman kayong mga Pilipino talaga. Oh. Ganito tayo kababa ng kamalayan na ibebenta na lang natin ang ating bayan. Sa isang bayan na akala natin merong pagmamalasakit sa atin. Pakinggan niyo rin ito. Itong isang taong ito. Ang sinasabi niya. Amerikano ito eh. Tingnan niyo. Scott Ritter, isang dating U.S. Marine Corps Intelligence Officer, ginagamit lamang ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. We are using you. You are a tool, nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. Ani Ritter, na nagsilbi rin bilang Weapons Chief Inspector ng United Nations, ang issue sa West Philippine Sea ay ginagamit ng kanyang gobyerno para gulangan ng China. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. Punto pa niya, tiyak na mananalo ang China kontra US sa WPS. At ang kawawa dito, ang mga walang kamalay-malay na Pilipino. The Chinese will win and you will be destroyed. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. Hindi ko alam kung ito ba ay gawa-gawa lang din niya. Kasi sa social media at saka sa mainstream media, hindi natin alam kung saan ang tunay at hindi.
Pero babala ito na dapat tayong mga Pilipino huwag basta-bastang makikinig ng mga sulsol nitong mga puti. Kasi itong mga puti, sa totoo lang, maraming mga matatalino. Kaya lang, marami din sa kanila mga psychopath at sa mga sociopath. Alam niyo ba, ang pinaka mataas na gumagamit ng mga gamot para sa utak, depression, at saka kung ano-anong mga mental illness, Amerika. 60 to 70% ng kanilang mga tao sa Amerika gumagamit ng antidepressant na mga drugs. Gumagamit ng mga painkillers, pain relievers. Gumagamit ng mga droga na pangpahay. Tapos maniniwala tayo rito. May presidente pa sila ngayon na bangag, halos lahat ng oras sa buhay niya bangag. Hindi na alam kung saan. Naglalakad. Tapos may congress sila na ganoon na lang din ang utak, napakababa. Kung makinig kayo sa mga baliktatakan nila sa congress, kung ako yung mga conservative, mapupuno ako Gawa na lang ako, magsi-civil war na lang Pero dahil sa kanila, ganun ang kanilang klase, demokrasya, at sa atin ganun din, demokrasya, mabagal talaga. Kaya lang, dito dapat mag-ingat tayo. Sa kabagal natin, merong mga tao na hindi taga rito na kumukumpas. At ang kinukumpas niya, itong mga tao din natin dito sa Pilipinas, mga Pilipino din, na wala nang nasa isip, pera, isa yan, mga taong yan. Pangalawa, yung karamihan sa atin na madali lamang batak-batakin, hila-hilain sa mga issues na hindi natin talaga alam kung ano ito. Ngayon, sabihin nyo, ikaw kapatid, alam ba? Hindi ko nga alam Kaya ang aking nasa isip, gusto ko, tumayo tayo as a sovereign country. Hindi tayo magpadala kahit sino. Okay, may relationship tayo sa Amerika. Di yun lang. Trade, ganun. Gusto natin political na relationship, military, okay, meron din. Pero dapat meron din balanse, meron din tayo sa China. Para balanse, pagdating ng araw, pagka nagkagulo, itong bansang ito, napaka-strategic na lugar. Para dito ipopondo na naman ng Amerika ang kanilang mga armas. Mga mga nuclear, mga warheads, dito ilalagay yan. Hindi sigurado, pero pag hindi tayo nag-iingat, hindi na makatanggi itong ating government. Kasi itong mga taong nasa kanyang paligid at itong ating legislative, siguro sa ating judiciary, ganun din. May ugnayan yan sa Amerika, sa Europe, at hindi yan basta-bastang makakilos kung walang basbas doon sa kanila. Sabihin nyo naman, kung ano lang yung sayo, haka-haka lang. Haka-haka lang, pero pakinggan nyo uli itong sinabi ni Lee Kuan Yew. You know, I'll tell you this. I've had only three experiences with the Americans. The tragedy was they did real harm. First, this is old stuff now. We caught an American CIA agent trying to subvert our intelligence special branch officer. Bribe him so that the special branch officer will feed the CIA, because the CIA wants to know what's happening. I mean, subverting a Singapore officer. The man might have succeeded, but I'm proud to say that the officer offered large sum of money and continuing sums of money. This was in 1960. Refused and reported the matter to his chief, who reported it to me. Man was caught, locked up, and it was on razor's edge whether we charged him in open court or not. Ayan.
Kaliit-liit na bansa yan. Noon pa yan. Kaumpisa pa lang nila. Kaliit-liit na bansa. Pinagka-interesan pa. At gustong isubvert ang kanilang government. Ganito sa Pilipinas, marami dito nagbibigay ng information sa Amerika. At sinasabi nila, baka raw kuwan tayo, ma-infiltrate na ng China dahil sa mga dito ganyan. Ay, mahina yan. Hindi na kailangan ng technology yan eh. Magtuturist lang, sabihin ng Amerika, oh sige, padalhan ka ng pera, kunwari, tourist ka, pero magdala ka ng information dito sa amin. Malay natin, mga kapatid. Kaya dapat tumayo tayo sa sarili nating paa. Huwag tayong magpadala nitong sinasabi ng Amerika na dapat depensahan yan. Kasi kung tunay sila, noong pa sana yan, sinabi nila, yung teritoryo nyo, depensahan ninyo. Imposibleng walang alang ang Amerika sa mga iniisip nitong mga inchik. Imposible yan eh. Wala silang alam na isang araw pupunta na sila dyan at magtatayo ng mga kung anong itatayo. Pangalawa, sa satellite, hindi nila nakikita yan. Kita yan. May gumagawa dyan. Kailang pinabayaan lang talaga. Kasi gusto nga talaga nila ng gulo ng mga Amerikano. Ito yung mga klase na tao na hindi hihinto sa kanilang mga interest na gagamitin ang ibang bansa para ang kanilang bansa ay mananatiling stable. Samantalang ang ibang bansa nagkakagulo. Tingnan mo, lahat ng oil ngayon sa Middle East, hinakot nila, nandyan sa kanila pinondo nila. Ang dami nila mga deposito dyan, depository ng oil, bunker, nandyan sa kanila, sa Amerika, na kahit mag-shutdown ang Saudi Arabia o Middle East, meron pa rin sila na magagamit. Itinago. Noon, dahil ang Saudi Arabia, walang kapera-pera, pero maraming oil siya, anong ginawa ni Nixon? Sabi ni Nixon, sige, magtatayo kami dyan ng mga infrastructure para ma-develop natin yung economy niyo sa pamamagitan ng inyong langis. Kaya lang, ang usapan ganito, lahat ng bibili sa iyo ng langis, dapat dollar ang bayad Kaya nangyari, 80% sa lahat ng purchases sa Saudi Arabia noon sa langis. Kasi itong Saudi Arabia, ito yung unang dinevelop ng Amerika. Di ba mayroong Aramco? American Oil Company, Aramco. Yan. Inidevelop nila. Tapos, nung na-develop na marami ng oil, ang lahat ng bibili ngayon sa Saudi Arabia, kailangan dolyares. Kaya, nung time ni Nixon, sabi niya, itong gawin natin. Lumakas ngayon. At doon nag-umpisa na ang dolyar lumakas ng lumakas at nagiging parang ito nang nag-dominate sa mga negosyo ng buong bansa. Kaya kahit saan ka pumunta, dolyares ang ginagamit. Kasi stable na pera. Pero ngayon, meron ng BRICS. Gusto na silang hihiwalay. Humiwalay na talaga. BRICS, Brazil, Russia, India, China at South Africa. Itong mga bansang ito, itong mga regions na ito, wala na. Kakalas na sa Amerika. Kasi nakita nga nila ang Amerika, kalukuhan Pag ikaw ay gusto nila, aamu-amuhin ka, pakakainin ka, bibigyan ka na kung ano-ano, natutuwa ka naman. Isang araw ayaw mo, pero dahil ang economy mo ang ganda, sa halimbawa, exporter ka ng mga produkto na kailangan sa mundo at ang produkto mo ang nagiging dahilan para umasenso ang bayan mo. Anong gagawin ng Amerika? I-sanction ngayon, economic. Sabihin, hindi ka na makabenta. O kayo, mga bansa na kaalyado ko,
Huwag na kayong bumili dyan, ha. Paparusahan natin dahil ang tigas ng ulo. Kawawa ang bansa. Ganyan kasama ang Amerika. Pero sa ating mga Pilipino, ang Amerika, napaka mabuti, mabait. Salbahe yan. Di nyo ba alam, sa Pilipinas, ang daming pinatay noon yan. Ang akala natin, mga Hapon lang. Maraming minasakir yan dito sa atin, sa Luzon. Kaya kayong mga Pilipino, kayong nasa gobyerno, pero hindi makikinig tong nasa gobyerno eh. Tayong mga Pilipino, mamamayan, ang magsalita. Ihinto nyo na yan. Nasaan na ba itong mga Nasaan na ba itong mga nag-rally-rally? Ba't hindi kayo mag-rally dyan? Napaalisin yung mga Amerikano dyan na kuhan. Dati kasi pinapaalis nyo eh. Kaya natanggal nga itong Subic at saka Clark. Bakit ngayon nawala na naman kayo? Malamang talaga ito. May pera-pera lang talaga ito, mga kapatid eh. Sa bagay, 66 years old na ako. Pagka nagkagulo, kayong mga bata na kayong mga edad, mga 30 pataas at 40 pababa. Pagka wala kayong ginawa, lumusob kayo. Puntahan nyo yung embassy na yan ng Dati pinupuntahan nyo yan eh. Bakit ngayon nawala na? Saan ba yun si Renato, Renato Baba, gunon? Nasaan na ba yun? Yun, maingay yun eh. Nasaan na ba yun? Patay na ba yun? Dapat buhay pa yun eh. Maraming mga tao noon na kumukontra sa Amerika. Nasaan ngayon? Dahil dyan sa issue na yan na dapat labanan ang China. Pambira naman talaga tayo mga Pilipino. Wala tayong paninindigan. Sala sa init, sala sa lamig. Kung minsan dito tayo, kung minsan dito naman. Kaya tuloy talaga tayo, hindi aasenso. Kasi hindi tayo marunong tumayo sa sarili nating paa. Tingnan nyo ang Singapore, kaliit-liit na bansa. Walang natural resources. Sabihin ninyo, maliit lang kasing population nila. Maliit ang population, pero kung tingnan nyo ang history niyan, nag-umpisa yan na wala. Merong nang nagbigay ng tulong pinansyal. At sila'y nagsikap talaga. Kaya sila'y nagaganyan. Pero ang pinakamatindi talaga sa lahat, leadership, yung leader nila. At pangalawa, yung prinsipyo ng buong bayan. Na hindi tayo dapat manatili sa isang alay. Lalo na itong Amerika. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Mahirap. Akala ninyo, sige, kayo. Pag hindi kayo nakikinig, iparating nyo rin ito, i-share nyo ang video ito. Para naman maliwanagan yung iba nating mga kababayan. Ang importante dito, yung ating kamalayan na matuto tayo na kung ano man yung dapat nating gawin sa ating bansa. Magandang umaga po, mga kapatid.